dapat maging abo na itong mga litrato at mga letters nila sa isa't isa ni Olivia. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Di ba sabi ko na nga sa'yo, ayaw kitang makausap? Sana kasama po natin si Shine, no? Tingin niyo po, saan natin siya mahanap? Mami, akala ko po nakalimutan ko na kayo. Pero namimiss ko pa rin po kayo. Alam mo, isa lang naman ang kilala kong naging malapit sa daddy niyo eh. Si Attorney Esguera. Hindi mo ba nakikita, Efren? Hindi ka kakulangan sa buhay ni na Olivia. Malaki-laki na rin yung pinaghirap ko dyan kay Olivia. Kaya kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko yan. Natatakot lang talaga ako, attorney. Ngayon nalaman kong buhay siya. Paano? Paano kung maghabol siya sa amin? Hindi lang sa kabuhayan nila ni Froilan, pero pati na rin sa kasal namin. Anong gagawin ko? Dehado ka. Hindi na lang kayong mag-abroad. Hawak mo naman ang pera ni Froilan, hindi ba? Pero marami pa kasing property si Froilan na hindi ko pa nade-dispose. Hindi pa siguro panahon para mamatay ako. At ngayon, kaya ako nandito, ay para matulungan mo ko. Kuya, kotse natin yun. Di ba si Ate Vicky yun? Kotse nga ni Ate Vicky yun. Kotse natin yun. Ate Vicky yun. Ate Vicky! Ate Vicky! Sakay Ate natin yan. Vicky! Ate Vicky! Ate Vicky! Hello? Attorney? What? Pinuntahan ka ni Olivia? At sa tingin ko, hindi ka titigilan ni Olivia. Lalo pa nga hindi pa niya nababawi si Shine. Oh, bakit kayo napupunta dito? Di ba magkikita tayo dapat sa lobby? Mami, para po namin nakita si Ate Vicky eh. Pero mami, hindi kami sure kung si Ate Vicky talaga yun. Ako, siguro naiisip nyo lang si Shine. Kaya akala nyo si Vicky yung nakita ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Sooner or later, malalaman din natin kung saan na sila nakatira. Sabi ko na nga ba, I told you, attorney, hindi talaga magpapadehado ang babaeng yan. Malay natin, hindi nga si Shine lang ang habol niya eh. Kailangan ko na talagang tapusin to. Saan ko ba siya pwedeng puntahan? Cellphone number lang iniwan sa akin eh. Bakit? Anong babalak mo? Sana nga ako, mami. Miss na ho namin ni Kuya si Shine. Oo nga po, Mami. May mga bagay po na dapat namin ihingi ng sorry sa kanya eh. Mami, the last time din na nakita namin si Shine, galit na galit siya sa amin ni Kuya eh. Huwag kayong mag-alala. Oras na makita natin si Shine, ako na mismo magpapaliwanag sa kanya. Magkakasundo din kayo at magkakaintindihan. Pinalaki naman namin kayo ng maayos at mapagmahal sa isa't isa. Naniniwala kong walang kahit na anong bagay ang magpapahiwalay sa inyo. Okay? Let's go. Kayong mag-alala. Nakalimutan na yata ni Olivia na wala na siyang babalikan dito. Siguro, kailangan kong alugin ang utak niya para maalala niya at matauhan siya. Sigurado ba kayong dito nyo napulot tong picture na to? Yes, Kuya. Hindi naman po kami lumalabas eh. Kung hindi nga talaga magkakilala si Tito Efren tsaka si Ate Vicky, paano ito napunta dito? Bakit may ganitong picture dito? Kuya, kinakabahan ako. Sa tingin mo ba alam na ni Ate Vicky na nandito tayo? Baka mamaya sinabi na sa kanya ni Tito Efren. Ako ba pinag-uusapan ninyo? Dito nga niya sinabi kami magkikita. Pero nasan siya? Ang bilis
nais mo pa rin mauto, Olivia, ano? Vicky? Ang dali-dali mo pa rin mahulog sa bitag. Tinatanong ko kayo, mga bata. Parang narinig ko kasi yung pangalan ko kanina eh. Ano? Ako ba yung pinag-uusapan ninyo? Tito Efren, kilala niyo po ba si Ate Vicky? Anong ginagawa mo dito? Tanga ka? Sino ba bang may alam kung nasan si Shine? Hindi ba ako lang? Ikaw ang nag-text sa akin? Paano mo nalaman ang number ko? Hindi pinaimbestigahan kita. Kung sa bagay, kayang-kaya mong mag-hire ng private investigator dahil kinamka mo na lahat ng kayamanan namin ni Froilan. Pero hindi importante sa akin yan ngayon. Si Shine, nasaan ang anak ko? Ibalik mo na siya sa akin. Si Vicky? Nakwento siya sa akin ng mami ninyo. Pero actually, hindi pa kami nagkikita ng personal eh. Bakit ba? May problema? Sigurado po ba kayo doon? Kasi kung ganun, bakit po may ganitong picture kayo? Nananahimik na sa amin yung bata. Kaya pwede wag mo nang guluhin yung bata, ha? Nananahimik? Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginawa mo sa mga anak ko? Hindi mo lang tinanggalan ng karapatan sa mga pag-aari namin. Ginawa mo pang utusan. Hindi ko alam kung anong ginawa mong panlalason sa utak ni Froilan para magawa ng palayasin lahat ng mga anak ko. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Sino bang kumaladkad sa mga anak mo papunta sa kapahamakan? Hindi ba ikaw rin? Ikaw ang kasama nila nung maaksidente sila. At anong ginawa mo? Pinairal mo yung pride mo hanggang sa hindi mo na sila kaya alagaan. Kaya basta mo na lang silang iniwan. Hindi ko sila iniwanan. Talaga? Eh bakit ka nagpanggap na patay? Panggap? Hindi ko gawain yun. Ikaw ang champion doon. Nagawa mo mong paniwala sa akin na patay na ang mga anak ko. Napagawan mo pa sila ng mga libingan. Tito Efren, tinatanong ho namin kayo. Paano po napunta sa inyo to? Teka. Saan niyo ba nakuha yung litratong yan? Under the table. Malamang siguro nalaglag ko yan. Magkakilala po ba kayo ni Ate Vicky? Ay, hindi mga bata. Hindi kami magkakilala. Kasi alam ninyo, ganito yan eh. May nahanap kasi na picture yung private investigator ko. Yan nga, yung picture ni Vicky. Habang hinahanap niya si Shine. Pero hindi pa rin niya nakita si Vicky. Ang nakita niya ay yung si Cecil. Bakit di niyo po kagad sinabi sa amin? Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Basta ang alam ko lang, pinabayaan mong magpalaboy-laboy sa kalye yung mga anak mo. Habang ganun, buhay ka pa pala. Ano ibig sabihin nun? Tumakas ka sa obligasyon mo bilang ina ng mga bata. Kaya wala kang kwentang ina. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawala ng mga anak, kaya wag mo yang isusumbat sa akin! Bakit? Dahil ang sakit marinig ng katotohanan, di ba? Kinaladkad mo yung mga anak mo at basta mo na lang silang iniwan. Hindi ko sila iniwan! Hindi ko magagawa yon. Pero bakit ba ako mag-e-explain sa'yo? Kailangan ko si Shine! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Maayos na ang buhay ni Shine sa amin. Kaya tigilan mo na kami, pwede? Hindi kita tinitigilan! Hanggat hindi ko nakukuha si Shine, hindi kita patatahimikan hanggang sa panaginip mo! Pwes, tanggapin mo ang bangungot mo ngayon! Hayop ka! Hayop ka rin! Hayop ka! Hayop ka! Basta mo yung hayop ka! Hayop ka! Ano ba? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hindi na ako tapos sa laka-laka yan! Ako pa kaya? Luka-luka? Ako pa kaya ng luka-luka?
Sirain ang pamilya ko? Leche ka talaga, Olivia! Sana tinuloy mo na yung pagpapanggap mong patay. Sana hindi ka na bumalik. Patahimikin mo na kami! Hayop ka! Hindi kita patatahimikin. Gagawin ko ang lahat para makuha ko lang si Shine. Ididimanda kita ng kidnapping hanggat hindi ko siya nakukuha. Ah, ganon. O sige, sasabihin ko sa korte lahat ng kapabayaan mo bilang ina. Tignan natin kung sinong papanigan. Ano ba? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mga epal! Vicky! Vicky, bumalik ka dito! Vicky! Kasi alam ninyo, susurpresahin ko dapat kayo. Ang kaso nga, hindi naman na namin nakita si Vicky at yung Cecil lang nakita. Pagkatapos, ayoko naman sabihin sa inyo hanggat hindi ko nakikita ng personal si Shine. Tito Efren, sa totoo lang ho kasi inakala namin na kilala niyo si Ate Vicky. Pero nag-worry lang ho kami. Kasi hindi ho talaga naging maganda yung lagay namin sa kanya. Tsaka nag-aalala na din ho kami para kay Shine. Hindi nyo naman kailangan mag-explain eh. Naintindihan ko naman kayo. Tito Efren, nakakahiyaman po pero lulubos-lubusin ko na po sana. Hihingi na po sana ako sa inyo ng favor. Ano yun? Diba nasabi niyo po na alam niyo po kung nasaan si Ate Cecil? Malamang alam po niya yung bagong tirahan ni na Daddy. Malaking tulong po yun para matuntun namin si Shine. Kaya please, kung pwede lang po, pakisamahan naman po kami sa kanya. Tito Efren, sige na naman po. Ito na yung chance namin para makasama namin ulit si Shine. Kailangan ho namin siyang mahanap. Vicky, pababayaan ko na kayo ni Froilan! Tumahimik ka! Basta tigilan mo na kami! Bahala ka sa buhay mo! Vicky, gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang ang anak ko! Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha si Shine. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Vicky! 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 Bitawan niyo ako! Tama na. Kasi lang na. Hinahanap po kasi namin si Aling Cecil. Cecil? Opo, Cecil Torres po. Oo. Tingnan ko yung dati sa apartment ko. Teka ho, dati? Ano ho ibig niyo sabihin? At lumipat na siya ng bahay. Wala na siya rito. Baka naman ho alam ninyo kung saan lumipat. Hindi eh. Pasensya na. Sigurado ho ba kayo? Wala po bang iniwan na contact number? Address ko na ng pinaglipatan niya. Pasensya na talaga. Wala na talaga. Oo, sige. Kung gusto ninyo, sasamahan ko kayo. Puntahan natin ngayon yung Cecil na yan. Salamat po, Tito Efren. Siguradong makikita na po natin si Shine ngayon. Oo nga. Kung gusto ninyo, mauna na kayo sa kotse. Kakausapin ko lang yung investigador para malaman ko kung ano yung daan papunta dun sa bahay ng Cecil. Okay? Susunod din ako. Antayin na lang ho namin kayo doon. Sige. Thank you po. Thank you po. Tara. Hello, Bedong. May problema tayo. Yung mga bata gustong pumunta dun sa bahay ng Cecil na yon. Kailangan ko mausap ka ng kahit na sino. Magpapanggap na bahay ng Cecil na yon. Pagkatapos, hanggat maaari, pwedeng kumausap sa amin na ang sasabihin niya, wala yung Cecil dun. Wala akong pakialam kahit na magkanong bayad ang kailangan niya. Basta humanap ka dahil hindi pwedeng makausap ng mga bata si Cecil dahil masisira yung diskarte ko. Hindi niyo akong papakialaman sa mga plano ko.
Kung may magpapaikot dito, ako lang yun. Huwag nang mawala sa akin ang nanay niyo. Mami, nagkita na po kayo ni Ate Vicky? Mami, sana naman kinuha mo na si Shine. Gusto ko nga siya kunin, kaya lang ayaw naman sa akin ibigay ni Vicky. Hindi ko nga maintindihan eh. Wala naman siyang malasakit dun sa kapatid mo. Gusto lang talaga akong pahirapan ng babaeng yan. Alam niyo, akala ko nga makukuha na namin si Vicky dahil dun sa Cecil na yun eh. Eh yun pala, lumipat din ang tirahan. Efren, kinakabahan ako. Paano kapag ilayo niya sa atin si Shine? Paano pag pumunta sila sa ibang bansa? Dapat kumilos ako. Kailangan may gawin ako. Hindi na rin sumasagot si Vicky dun sa number na ginamit niyang tawagan ako. Nako, eh malamang hindi niya siguro totoong number yan. Nag-imbento lang siguro. Mami, paano na yan? Mami, paano na po natin makukuha si Shine? Nabawi natin si Cha at saka si Mickey kahit mahirap. Makukuha din natin si Shine kay Vicky. Efren, huwag mong tigilan ang paghanap sa bata. Pinapangako ko, pag nakuha na natin si Shine, titigilan ko na si Vicky. Kayo na talaga ang aasikasuhin ko. Totoo yan, Olivia. Oo. Teka, excuse me, tawag lang. Hello, anong balita? Inabangan ko si Cecil mula sa apartment nito. At nasundan ko siya. Sa tingin ko nga, may hinihintayan dito sa coffee shop eh. Hey, come on. I'm so hungry. Waiter. Para menu. Thank you. Sabi ko na nga ba eh, si Vicky yung kikitain niya rito. Andito na siya, Efren. Hindi naman kalabis eh. Si Shine lang ang kailangan ni Olivia. Hindi ibigay mo na. Eh, hindi pa nga ako nakakasiguro. Kapag binigay ko na nga si Shine sa kanya, eh tatantanan na niya kami. Alam mo, mas hindi ka niya tatantanan pag alam niyang nasa iyo yung anak niya. Tsaka ano pa bang pakinabang mo dun sa bata? Kahit naman wala siya sa poder mo, kasama mo pa rin si Froilan eh. Kaya ibigay mo na yung si Shine kay Olivia para naman mabawasan yung wrinkles mo kakakonsumi dun sa batang yun. Papunta na ako dyan. O sige. Mukhang masarap to. Masarap. Excuse me. Vicky Santos. Pwede ba lupayan mo na kami? Huwag mo na ipilit ang sarili mo sa isang taong matagal ka na sinuka! Hayop ka! Ang hayop ka! Parang kilala kita. That's right! Ikaw yung kasama ni Olivia noon. Sa'yo na ba kumukuha si Olivia ng lakas ngayon? Kaya ba ang tapang-tapang niya para bulabugin ako? Ano ka? Boyfriend niya? Cecil, mabuti pa iwan mo na muna kami. Efren Sarmiento. I'm sorry, pero hindi ako nagtitiwala sa mga taong hindi ko naman alam kung ano yung takbo ng utak. Malay ko ba kung pinadala ka ni Olivia dito? Malay ko ba kung may kuryente ang kamay mo at pag hinawakan ko, baka mangisay ako dito bigla.
Parehas pala tayo. Hindi basta-basta nagtitiwala. Pero alam mo, marunong akong kumilatis ng tao. Makikita ko kung pwede siyang pakinabangan. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang magkakatulungan tayo kung sakasakaling tatanggapin mo yung proposal ko. Anong proposal? Shine, Sige na, matulog ka na kasi bukas lalabas tayo. Talaga po? hindi pa ako sasama. Eh, lakad lang namin tong mga girls. Magbabanding kami. Kailangan mo na nga sigurong mawala sa buhay namin ni Froilan. Ano, handa na ba ang lahat? Shine, Bakit po, Daddy? bigla akong kinabahan eh. Kanina ka pa tanong ng tanong eh. Pag ako nabwisit sa'yo, papasak ako na talaga ng sapatos yung bibig mo. Isusumbong kita kay Mami Vicky. Paano ka pa magsusumbong? I-dispatch ka na nga, di ba? May nagawa po ba akong bad, Mami? Kahit kailan, hindi naman talaga ako yung naging mommy mo eh. At mula ngayon, sa kanya ka na ulit titira. Sa totoong mommy mo. Mami? Shine,